16 na pampublikong paaralan sa Metro Manila ang sangkot di umano sa pag-recruit ng New People's Army o NPA. Ayon yan mismo sa Department of Education. So 16, according to their intel, ibig sabihin, dyan ginamit yung intel funds at saka confidential funds. 16 ang kanilang napagtanto kung saan nagre-recruit itong mga NPA. Grabe, no? Ang dami, no? Ako naniniwala ako dyan. Pasensya na, pero pagdudahan nyo na't lahat ang DepEd, pero ako naniniwala ako dyan. Kasi ganito lang naman kasimple yan eh. Di ba? May sunog. Ay, may usok. So, ibig sabihin nun, may sunog. Ganun lang kasimple. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Merong mga rebelding estudyante. May mga nahuhulit, napapatay na estudyante na may hawak na mga armas. Di ba? Nakita yan nung nakaraang administrasyon. Mga nakakasagupa ng sundalo, mga estudyanteng nakaarmas. So anong ibig mong sabihin nun? Definitely, there is a truth na merong recruitment na nagaganap sa loob ng eskwelahan. Di ba? Ganun lang kasimple, may nakita kang usok. Ano yun? Yung usok na yun bigla lang nag-appear. Siyempre galing yun sa apoy. Kaya nga may usok kasi may apoy. May sumabog o di kaya merong nag-spark. Kaya nga may usok, di ba? Ganun din kasimple yun. May mga nahuhuli at may mga napapatay na mga estudyante na may hawak na armas. So simple lang ibig sabihin nun. Talagang there is a recruitment going on sa loob ng mga eskwelahan. Di ba? So, ibig sabihin nun, kailangan malaman ng DepEd dyan. At dyan, ginamit ang confidential funds at saka intel funds. Mamaya, papaliwanag kung saan ito, ha? Education na sinigundahan pa raw ng National Intelligence Coordinating Agency. Ito raw ang dahilan kung bakit humihingi ang DepEd ng 150 million pesos na confidential fund para sa 2024. Ito po yung mga talagang mga threats that are present in our schools that affect our learners, our teachers, non-teaching personnel. Kaya po tayo nagmungkahi ng confidential funds, Your Honor. Hindi direktang sinabi ng DepEd kung pinasusurveillance nila ang mga eskwelahan kaya nila nakuha ang impormasyon. Pero para kay Senator Risa Ontiveros, hindi dapat dinadamay ang mga estudyante sa surveillance ng DepEd. Muli ring iginit. Bakit naman hindi idadamay? Meron nga. Meron ngang nagaganap Sana kung ako lang yung sasagot ng taga DepEd. Kunin nyo nga ako dyan, DepEd. Ako sasagot dyan sa Ontiveros na yan. Sasagutin ko talaga yan. Madam, may mga napapatay na estudyanteng may hawak na armas. Ano yun? Lapis yun? Ballpen? Papel? Kailangan ng pansulat, armas? Bala ang pangsulat? Meron nga nahuhuli May mga napapatay pa nga So, ibig sabihin, meron talaga. Ngayon, ayaw ninyong tiktikan kung sino yung mga yun. Bakit? Mabibisto ho ba yung mga kaibigan ninyo? Bakit ayaw ninyong patiktikan? Ng senadora na walang dapat na confidential funds ng Education Department. Sino ang mismong mangongolekta at nagko-conduct ng surveillance sa mga paaralan? Let's set our priorities straight and ensure that not a single peso in public funds. Hindi kasi dito alam ewan ko kung anong siya nag-aaral ito ng Ang confidential funds, okay, yung intelligence funds, mamaya ipapaliwanag din natin dito sa isa pang video na susunod. Ginagamit yan minsan, binabayad dyan dun sa mga tipster, sabihin yung mga nagtitip, ganyan-ganyan, ibig sabihin kung sino-sino yung mga, ibig sabihin mga spy minsan, binibigyan yan inaabutan yan para mag-squill sila. Minsan sinusuhulan yan. Siyempre, hindi na madiretso yan ng DepEd. Pero definitely, ang labanan dyan minsan pera-pera. Kaya kailangan ng confidential funds. Reward, yun ang term. Pero sa totoo lang, suhulan yan. Reward ang ginagamit na term, di ba? Pagka meron kang binisto o meron kang binuking na mga kasamahan mo, minsan inaabutan yan, binibigyan yan para talaga, sabihin na natin reward ang tawag, pero suhul ang tawag dun. Is wasted on vague and or counterproductive measures.
Hamon naman ng grupong Alliance of Concerned Teachers sa DepEd, ilabas ang listahan ng mga sinasabi nilang paaralan na Bakit? pinasok ng Bakit? mga komunista. Bakit nyo gusto ilabas? Para maiwasan, ganon. Gusto nitong mga makakaliwang party list na ito, pangalanan ninyo. Confidential nga eh. Spell confidential. Spell confidential, ibig bang sabihin nun P-U-B-L-I-C, public? Confidential, di ba? Kayo namang makakaliwa. Bakit nyo gustong malaman? Para masabihan nyo yung mga kaibigan ninyo, yung mga kasamahan nyo. Sinusurveillance kayo dyan, huwag kayo dyan. Pinangalanan kayo sa, sa camera, kaya huwag kayo dyan. Meron bang ganon? Titiktikan mo, tapos sasabihin mo kung sino yung titiktikan mo? Tuktukan ko kayo dyan eh. Never at hindi gagawin ng teachers na ang mga estudyante niya ay wag na pumunta sa sa paaralan, umawak na lamang ng armas. Putot mo. So, sabi niya, never daw sasabihin ng mga teacher na umawak ng mga armas. Eh, di ba, naalala nyo yung babae na na-interview pa namin ni Mocha noon, na isa sa mga ginagawa niya, nagtuturo siya, profesor. Profesor siya. Babae, profesora. Profesor siya. Nagtuturo siya, pero siya ay parte ng NPA. Literal. Ang tinuturo ay paano humawak ng armas. Tapos sasabihin nyo, wala. Tayo nyo. Huwag nga kayo dyan porket alam mo, ito lang Ngayong, ito, in fairness, ito alam mo naman tayo dito sa Banat Bay, tayo'y patas dito eh. In fairness kaya pala inilagay ni Pangulong Marcos si VP Sara Duterte sa DepEd. Palakpakan naman natin yun. Hindi natin na hindi natin nakinita, hindi natin nakita yung dati, di ba? Kaya pala sinasabi na nilagay doon, di ba? Meron palang misyon si VP Sara Duterte na talagang sawatain ng mga walang niya, mga teacher na umaaktong guro pero hindi naman guro. Mga gurang. Mga komunistang rebelde. Nagtataka tayo, saan kinukuha ng gobyerno yung ganung datos ng pagre-recruit? Magtataka pa daw sila. Parang hindi kaya nga may intelligence. Alam nyo ba napakaraming intelligence sa ating gobyerno? May sundalo. Sa pulis meron. Sa sundalo nga lang, ang daming nila eh. Ang daming unit niyan eh. Kung saan-saan yan. At siyempre, meron pa tayong yung coordinating group na talagang ahensya ng gobyerno. Di ba? Tapos, alam mo yan kung saan-saan talaga. Kaya sinasabi ko na nga ho sa inyo. Ayoko na lang magyabang pero ako po ay dating nabigyan ng impormasyon tungkol ho dyan. Yung talagang grupo. Nakita ko, yung table. Grabe, alam mo, more than 100 ang grupo nila na nakakalat sa buong Pilipinas. Tapos nakita ko pa, ayoko nalang sabihin. Nakita ko pa yung mga kung saan-saan nandun. Kung saan-saang sekta, saang eskwelahan, kung saang mga, naku, grabe po. Alam mo, kaya nga isipin nyo ito eh. Bakit hanggang ngayon hindi masabi nating totally ma-eradicate yan? Bakit? Kasi sobra silang organisado. They are so organized na merong taga-pitik, merong taga-recruit, merong taga-bola, at ang galing nila. Ang kukunin ng recruiter, mga magaganda at gwapo. Hindi sila kumukuha ng pangit. Kaya bawal ako dun eh. Kaya nasa UP ako, wala nagre-recruit sa akin. Walang pakinabang to. Sagwanan to, kalbo pa. Hindi, totoo nga. Yung mga nire-recruit nila, influential. Diba? Sinabi ko nga sa inyo noon, naku, sabi ko sa inyo, kahit kami,
pagtungtong namin. Naikwento ko naman siguro na ito no. Pagtungtong namin sa administrasyon ni ito kwento ko lang na, bahagya lang, kwento ko lang. Pagkapanalo ni Presidente Duterte, merong isang laging nanonood ng show ng Mocha Girls. Prominente ito. Hindi ko na lang sasabihin pero malamang nabanggit ko na dito yun eh. Prominenteng tao ito sa mga makakaliwa. Punta ng Mocha Girls, kinakausap ako, kape kami, kain kami. Ay, ako naman, ako eh, I'm a friendly neighborhood. Okay lang, usap-usap, tapos kausap si Mocha. Ganyan. As in, kwentuhan kami. O sige, okay lang, sige, go. Akala niya, gullible kami. Okay? Hanggang sinama niya kami sa UP. Alam ng mga tao, Duterte si Mocha. Pinagsalita pa siya. Sa rally. Mga lumad. Ako nga mismo, nung ini-interview namin yung mga lumad hindi nila alam ba't nandun sila. I saw it with my eyes. Nung ini-interview namin, tinatanong namin sila, hindi nila alam bakit nasa UP sila. Ganong katindi. Sa UP ito. Tapos pinagsalita si Mocha. Duterte! Gumanon siya. Ayari. Sumigaw naman Siguro nakisama yung mga iba. Malapit pa naman si Pangulong Duterte nun sa mga makakaliwa Duterte siya. Duterte! Tapos after ni Mocha magsalita, may pumasok. Eto, halatang komunista, bandang komunista. Pinasok niya. Binanatan si Duterte. Ganong katindi. Alam mo, nasyak kami doon sabi ko, iba to ginagawa na to. Iba to? Maniwala kayo sa akin. Dito kayo magtataka, Ito. Anniversary ng NPA sa Davao. Imbita daw kami ng pinuno ng NPA. Kahit ako, napaganon ako seryoso ka ba? Oo. Sa Davao, pupunta tayo sa Davao. Sabi ko, ganun ba? Sige, tara. Akala ko kasi Davao talaga, di ba? Akala ko talaga Davao lang. Okay? Okay naman problema. Doon si Pangulong Duterte, Davao lang naman. Hindi pala. Pag landing namin ng Davao, pupunta pa kami sa bundok. Para daw makilala namin, malaman namin kung ano nangyayari. Hanggang nakaamoy na ako, sabi ko, iba na to. Bakit ba naman kami imbitahan? Anong interes? Kasi nga, nakita nila na si Mocha pag nagsalita, may command noon Tandaan nyo, malakas pa si Mocha Mocha Uson Vlog pa noon. Bago pa siya nabanata ng kung ano-ano. Di ba? Malakas pa siya noon, hindi pa siya binabanata ng makakaliwang grupo. Okay? Kaibigan pa. Hanggang humindi na kami. Sabi ko, pasensya na. Pass na lang muna kami, busy kami. Sabi ko na lang. Tapos doon na kami inuunti-unting sinisiraan itong mga makakaliwang grupo na to. Doon ko na nakita, they were trying to recruit us. Nung hindi niya na kami ma-recruit dahil sa siguro sa influence ni Mocha sa social media, kasi kitang-kita nyo naman nung influence ni Mocha sa social media during the campaign of PRRD, nung hindi na niya kami makuha, doon niya na kami binanatan. Doon niya na kami, kung ano-ano na, yung mga fake news, sa kanila na nanggagaling yun. Sa kanila na yung mga batong ganon, sa kanila na nanggaling yun. So anong ibig ko sabihin? Alam nyo, nakita ko yan. And because of that, may mga nakausap na kami sa intelligence community at in-explain sa amin. Ganito yan. So, kinausap na kami ni Mocha. Ganito ang system niyan. Pinaliwanag sa amin kung papaano tumakbo at papaano mag-recruit etong mga NPA na ito. And, tama naman din ang sinabi ko. Tama rin yung conclusion ko na they were trying to recruit us. Yun ang sinabi ng... Kasi at that time, we were already in the eyes of this intelligence. Nagbabantay na rin sila. Nagigets. No, kasi tandaan nyo, at that time, remember, it's fight of left
NPA and the government, ang labanan dyan, labanan ng propaganda, labanan ng influence sa social media. And both of them are watching us kung saan pupunta si Mocha. Ano ba talaga? Kasi out of nowhere, Mocha and the Mocha Uson vlog was somehow a phenomena. Sobrang lakas ng reach ni Mocha noon. Kahit nga ako nagugulat ako eh. Sobrang lakas ng reach ni Mocha noon, binabantayan na pala kami. Ang akala nung iba, itong mga makakaliwa, tanga kami. Hindi totoo. Alam nyo, kami, we want na maayos na gobyerno. May nakikita kaming mali, but never in our heart and mind that we will rebel against the government. Why? It is not the will of God. Period. So nakita nila yun eh. Kahit anong recruit nila, kahit anong persuasion nila sa amin, sorry, pero i-delete mo muna, burahin mo muna yung Romans 13. Sige, susunod kami sa'yo. Burahin mo muna sa Biblia yon. Then we will follow you. Kaya lang nandun yun eh. Nasusulat yun, inutos yun ng Panginoon eh. We will respect and submit to the authority, although we will criticize if there is a chance to criticize. Papayag ako. Sasabihin ko kung ano yung sa tingin ko mali. But never will I rebel against the government. Never. We are criticizing the government not because we want to bring them down. We want to criticize the government para magbago sila, not to bring them down. Yun ang problema. Yan ang ini-install nila sa kaisipan ng mga kabataan. To be able to change the government, we have to change the system into communism. Which is, pambihira, walang komunistang bansa na nagpatuloy at umunlad. Bumabagsak lahat ng komunistang bansa. Naintindihan niyo ibig sabihin? And I know, they're really active in doing that in their schools. Kasi nung pinaliwanag na sa amin, talagang kitang-kita namin yung papaano sila mag-recruit from the schools. And now, kaya nga ako, confident ako eh. Kung siguro ibang tao yung binigyan ng confidential funds o intel funds at iba ang sekretary ng DepEd, malamang pagdudahan ko. Pero kaya lang, si BP Sara Duterte mapapagkatiwalaan ko po si BP Sara Duterte pagdating sa laban sa mga rebelde. Matikas si Madam. Yun ang ako, saludo ko pagdating kay Madam sa laban against the armed group. Yun ako talagang sigurado ko. Kaya hindi ko pagdududahan ito. Sa akin ho ito